And sisters, welcome back to the River of Jordan to Damascus Ministries. That's Matthew 3 plus Acts 9, verse 1 through 20. And I'm going to bring it to you one more time from Hollow, our brothers in Christ, Father Franz and Jarrett, who are going to give us the Holy Gospel and reflection from the Philippines. God's peace be with you, and I'll throw in a little bit of translation from the uh, the book Simbahi, which is God's house, at the end. Okay, peace be with you, and let me give it to Father Franz. Isa sa mga tradisyonal na panalangin pagkatapos ng banal na misa ang Anima Christi. Ang panalangin ito ay nakatuon sa pagpapakasakit ng Panginoon na siyang ipinagdiriwang natin sa bawat misa. Kaya naman taglay nito ang paghahangad na makinabang sa mga bunga ng sakripisyong ito. May isang bahagi ng panalangin ito na nakakaiskandalo kung isasalin ng literal sa Filipino. Ayon sa panalangin, Sanguis Christi inebriame. Sa Ingles, Blood of Christ inebriate me. Kaya kung isasalin sa Filipino, dugo ni Kristo, lasingin mo ako. Para sa ating kultura, ang pag-inom ng mga inuming nakalalasing ay hindi pang araw-araw, di tulad ng mga kanluraning bansa na kasalo lagi sa pagkain ang alak. Kaya ang pagkalasing ay nakakaiskandalo para sa karamihan kung tutuusin. Kaya paano nga ba magkakaroon ng saysay ang panalangin ito sa atin? Magandang araw, ako po si Father Franz Dizon at ito ang pagninilay ngayon sa Hollow App. Tara, dasal tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Holy Spirit, Amen. Halina o Espiritu Santo, buksan mo ang puso ko, liwanagan mo ang isip ko, paunlarin mo ang aking pagkatao, payabungin mo ang buhay ko. Lagi mo akong ilapit kay Hesukristo hanggang sumapit sa Diyos na Ama kong totoo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay, magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Nang isalin ng isang pari na kababayan ko sa Bulacan ng dasal na ito upang gawing awit, ito ang kanyang naging pagsasalin. Dugo ni Kristo, puspusin mo ako ng iyong espiritu. Oo nga naman. Sa banal na misa, ang alak ay nagiging dugo ni Kristo. Ang alak ay may espiritu, kaya nga spirits ang tawag sa Ingles sa mga nakalalasing na inumin. At kung ang dahilan ng pagkalasing ay ang espiritu ng alak, kapag ang alak ay naging dugo na ni Kristo, ang pumupuspos na sa umiinom nito ay ang espiritu ni Kristo. At ano nga ang idinudulot ng espiritu ni Kristo? Nagiging kaisa tayo ni Jesus, kaya nagkakaroon din tayo ng malapit na ugnayan sa Ama.
Nagiging kabilang tayo sa ugnayan ng tatlong persona kapag tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Jesus sa banal na misa. Kahapon, binigyang halaga sa pagdinilay natin ang ganap na pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Hindi dapat mawaglit ang pakikinig sa salita ng Diyos at ang kamalayan na si Jesus ay nasa katauhan din ng namumuno sa banal na misa at doon sa mga nagsisimba. Gayunpaman, ipinapahayag ng inang simbahan na lubhang mahalaga ang presensya ni Jesus sa kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia at hindi ito dapat tingnan lamang kundi tanggapin, kainin at inumin. Tulad ng nabanggit ko na ng pahapyaw sa pagninilay noong nakaraan, ang pananalita ni Jesus tungkol sa kanyang katawan at dugo bilang tunay na pagkain at tunay na inumin ay hindi malikhaing pangungusap lamang. Hindi niya nais na tanggapin lamang siya sa puso sa pamamagitan ng paghahangad na maging kaisa niya. Magiging tunay lamang tayong kaisa kung kakain tayo at iinom ng kanyang katawan at dugo. At ang ginamit na salita ni Jesus sa wikang Griego para sa pagkain ay trogein o nguyain. Tunay na pagkain ang tinutukoy niya, hindi isang figure of speech lamang. Kaya sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, tunay na pagkain ang kinakain natin at tunay na dugo ang ating iniinom. Ang tinapay at alak na dahil sa paglukob ng Espiritu Santo ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Ang tawag ni Santo Tomas de Aquino dito ay transubstantiation. Hindi nababago ang anyo ng tinapay at alak, pero ang nababago ay ang dinudulot nitong sustansya sa pagkatao. Hindi na lamang sustansyaan ng harina, tubig at alak ang naroon, kundi ang lakas at buhay na dulot ng kaluluwa, katawan at dugo ni Kristo, kundi ang lakas at buhay na dulot sa kaluluwa ng katawan at dugo ni Jesus. Sa banal na misa, hindi lang ang tinapay at alak ang nagbabago upang maging katawan at dugo ng Panginoon. Kahit ang tumatanggap sa katawan at dugo ni Kristo, nagbabago. Kaya sinabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Ibig sabihin, kung paanong nananalaytay sa dugo ang sustansya ng pagkain at inumin, nananaig rin sa buong pagkatao ang pagiging Kristo. Sabi nga sa Ingles, you become what you eat. Binabago tayo ng kinakain natin. Pero hinahayaan nga ba nating baguhin tayo ng Diyos sa tuwing tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia? Kapag nabubusog at lumulusog ang tao, nakikita ito sa kanyang katawan. Kapag nalalasing ang tao, nakikita rin ito sa kanyang anyo at kilos. Ang tanong, kapag tayo'y nagkukomunyon, nakikita rin ba sa atin si Jesus? Kapag nalalasing ang tao, madalas ay alam naman niya ang kanyang ginagawa, bagaman hindi masyadong napag-iisipan dahil nawawala ang pagiging mahiyain, lumalakas ang loob. Sige lang ng sige. Sana ganito rin ang naidudulot sa atin ng pagtanggap kay Jesus. Nawawala ang mga agam-agam natin sa sarili at lumalakas ang loob nating tumulad sa Kanya at gawin kung ano ang ginawa niyang mabubuting bagay. Hindi lang tayo binibigyang buhay ni Jesus sa banal na Eucharistia. Tayo rin ang nagbibigay buhay sa Kanya sa mga konkretong pamamaraan na ang mga kilos natin ay naiimpluwensyahan niya at itinutulad natin sa Kanya. Kaya marapat lang na manatili tayong nakaugnay sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Kung mayroon mang mabuting pagpapakalasing, ito ay sa Kanyang katawan at dugo, ang tunay na pagkain at inuming nagbibigay buhay. Bilang pangwakas na panalangin, dasalin natin ang Anima Christi. Kaluluwa ni Kristo, pakabanalin mo ako. Katawan ni Kristo, iligtas mo ako. Dugo ni Kristo, puspusin mo ako ng iyong espiritu. Tubig mula sa tagiliran ni Kristo, hugasan mo ako. Pagpapakasakit ni Kristo, patatagin mo ako. Butihing Jesus, dinggin mo ako. Sa loob ng mga sugat mo, ako'y itago mo. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Sa nagpapahamak na kaaway, ako'y ipagsanggalang mo. Sa sandali ng pagpanaw, ako'y tawagin mo. At iyong ipag-utos na lumapit ako sa iyo upang kaisa ng iyong mga banal ako'y makapagpuri sa iyo sa kalangitan magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Son, Holy Spirit. Amen.
Mas mainam kung ang narinig mong pagninilay ay palalalimin sa saglit na katahimikan. Maaari mong itap ang pause button kung gusto mo pa ng mas mahabang panahon sa pananalangin. Mayroon ding e-journal feature kung saan maaari mong isulat ang iyong personal na pagdinilay o kung ano ang nakapukaw sa iyo sa salita ng Diyos at sa pagdinilay na ito. Mas mainam kung maibabahagi mo rin sa iba ang magandang karanasan mo sa app na ito. Itap lamang ang share icon. Maraming salamat, hanggang bukas muli at magandang araw sa iyo. All right, my brothers and sisters, God bless you, God bless you, God bless you. And we are going to go and take a little trip right here to catch the Simbahai. Did I say it right? Simbahai? Yeah, Simbahai. I'm learning from my granddaughter. Anyways, this here is from 2014. Well, I'm looking at maybe 2021. I don't know. My brain cells sometimes just don't function right. But anyways, from the body and blood of our Lord and Savior Jesus Christ. All right. So May 9th, 2025. Although this here is taken out of the 2014 good book right here of Gospels and Reflections. I'll give you just a second to look at this from my brothers and sisters in the Philippines and around the world that's fluent in Tagalog, Filipino. And then we'll get over to the English part of it. And I'm hoping that when I put this on the YouTube channel, that our brothers and sisters back home in the U.S. and all the other places that speak English will get a good translation of the reflection from our brothers in Christ in the Philippines. Here we go. This is on the third Sunday of Easter. So our daily readings are from Acts 9, verse 1 through 20, Psalms 117, and John 6, 52 through 59. Just going to pass over it, and you could pause and read. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Let peace be with you, my brothers and sisters, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God bless you, and we'll see you back here again tomorrow. Peace.